Misteryoso kasi ang EDSA, hirap magsabi. Full of surprises kasi ang EDSA, mahirap. Wow. Mahirap yan. May predict. Para siyang para siyang magic or ano. Wow, magic. Ah, Pinakamadalas mo marinig na salita kapag kausap mo si Beyonce. Yan. Marataran yun. Hindi, lagi lang yung ano. Yung parang mahilig mo, parang madalas mo marinig sa kanya. Duda. Duda? Oo, gano'n na. Aray ko, duda. Beyonce, para duda ka pala ha. Ngayon wala nalaman. Cause I don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, meron po tayong bibigyan ng reaction yung interview po ni Vincent Calyada kay Papa Eds po, ano? And dito guys, medyo nalaliman talaga ako sa mga sinasabi ni Papa Eds, and mas nakilala ko siya na hindi pala siya basta-basta ganun lang po, ano? Kumbaga talagang malalim at malaman yung kanyang mga kasagutan, lalong-lalo na sa pinakahuling tanong sa kanya. So abangan po natin yan, and huwag po natin bago tayo tumuloy, huwag po natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rab. May kalab shoutout po sa inyo lahat po ng mga solid Kalingap supporters, and ganoon na rin po sa aking mga subscribers. So yan guys, samahan po ninyo ako. Let's go! Andito na si Paring Edu. Si Paring Edu. Hello po mga kalingap. Ano nangyari sa mukha ni Papa Eds, guys? Parang, mukhang nagpapapogi ito. Parang nagpa-laser yata siya ng mga, ano ba tawag dyan, mga warts, guys, and, kailangan nito ng cream para hindi mangati at kabawal-bawalan po na maarawan yan. Kumbaga, mabilad sa araw. Magsusugat yan. So, ingat-ingat pa Eds. So, tuloy. Natatawa na agad. So, ayan, bro. Kalingap Edu, kamusta bilang isang charity vlogger? Basta, ito, up and downs ngayon. Kasi, siyempre, gano'n naman talaga sa lahat ng, Yes. ng business din ito eh. May mga times na andun tayo sa tok-tok. Ngayon, sakto lang. Ay, medyo mababa pa lang ngayon. Pero, diretso lang. Hindi tayo titigil. Dahil subok na yan, aram ko na lang yung mga ganyang bagay. Kumbaga, Tama yan. Normal yan? Normal talaga. pagsubok lang yan, no? Oo. Dapat lampasan. Mahalaga, hindi ka susuko sa mga ganyang Correct. mga pangyayari. Yeah. Kumbaga, ay pwede magpahinga, pero hindi pwede tumigil. Di ba? Yan namang gusto ko sa iyo marinig eh. Hindi sumuko. Dahil kailanman pinaglaban ko. Aray ko. So, ito naman bro. Mula noon hanggang ngayon, kanino humanga si Kalingap Edu? Grabe naman mga Marami kasi. Inaangaan mo na lang. Ay, Siyempre, si Kuya Val. Siguro, si Kuya Kalingap Rab, Bal, yan, dati yan. si Kuya Bal talaga. Kasi, kaso ngayon, medyo naglaylo si Kuya Bal. Pero, si Rab. Ayan si Bukod Kalingap. siya si Rab. Actually, totoo yun na talagang naglaylo si Kuya Val, no? And narinig ko na yan kina Ate Edna dati, na talagang kahit si Kalingap Rab, gusto na niyang patigilin sa pagbablog si Kuya Val dahil syempre, pagod na rin yun, no? Kaya lang ayaw pa rin daw tumigil talaga ni Kuya Val. Syempre, ang dami pa rin niyang gusto pa rin niyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya po. Hindi mo basta-basta mapapatigil si Kuya Val kasi talagang dyan na siya dyan na siya nag-umpisa, kumbaga ang dami na rin nakakakilala sa kanya. Actually, di ba guys? Consistent si Rob simula pa nung year 1 ng Kalingap hanggang halos pa-improve every year eh. Kaya talagang nakakabilib talaga makita yung kanyang growth simula nung baguhan pa kami, nung simula cellphone pa lang ginawa, tapos simple lang yung pagkaka-production namin nun. Simple lang yung kotse hanggang sa maging ganito bongga yung at kaganto katindi yung kanyang mga saka yung grupo niya. Kumbaga nasaksayan mo bro. Sa Paul.
Actually, totoo yun guys. Magpa 5 years pa lang si Kalinga Prab na nagbablog bilang isang Kalinga Prab, pero ang layo na ng kanyang narating. Grabe na guys. Ang dami pong nauna sa kanya pero hindi umabot sa ganyan. Hindi nagkaroon ng ganyan kalaking community. And yung mga blessings. Grabe. Grabe ito si Kalinga Prab guys. Kanya nga lang, ang laki naman ng portion ng kanyang kinikita po na itinutulong din niya, kumbaga binabalik din niya kay Lord. So yun guys, yun ang maganda. So, ito naman bro. Saan na ngayon masaya si Kalingap Edu? Sana ako masaya. Uy, grabe. Sa puso mo. Hira ka doon. Kaya, saan nga bro? Siyempre Ano dito yung sa tanong Kalingap. Yo. Masaya tayo dito eh. Kaya nga di ako Grabe yung mga katanungan ni Kalingap Vincent. Kalingap Vincent, bigyan mo ng isang matindi-tindi si Papa Eds yung mahirapan siyang sumagot, yung tipong pag-iisipan naman niya. Pag yung mga ganyan na makasimple, parang umalis dito kasi masarap talaga maging Kalingap. Yeah. Bukod sa nakakatulong ka sa ibang tao, siyempre, sa sarili ko din, sa aking mga pamilya, natutulungan ko din sila. yan ang totoo. Yan ang talagang totoo. Kumbaga yan ang gusto ko kay Papa Eds Kumbaga pag nagsalita siya, talagang diretso at may katotohanan. Yung iba kasi guys, palaging sinasabi na para makatulong sa iba, puro makatulong sa iba, di ba? Pero ito, bihira kang makarinig ng ganyan. Para matulungan mo rin yung sarili mo, which is yun naman yung talagang totoo. And ang purpose mo talaga kasi, nag-umpisa ka dyan, no? Nag-umpisa ka dyan na walang-wala ka. Siyempre, unang iisipin mo, matulungan yung sarili mo muna. Paano ka makakatulong sa iba, guys? Kung hindi mo muna tutulungan yung sarili mo. So, good job, Papa Eds. Gawa ng pag-atli sa trabaho ko ito. Wow. At maraming tayo napapasaya. Yun ang pinaka-the best, yung mapasaya mo yung ibang tao. So, ito, kung may saya naman, meron naman pinakamahirap. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ni Kalinga Edu? Na Mahirap. matagal mong, na hindi mo pala nakalimutan? Pagkano siguro, pinakamahirap ba dito? Yan kapag siguro, kagaya nung mga times na pag naano yung mga sa love team pag nagkakahiwalay. Minsan, parang alam ko may yan, mga times na kahit wala kang ginagawa, ikaw na papagbuntungan ng mga galit na iba kasi hindi nila alam yung mga storya. Ilang beses na nangyari sa akin. Siguro 2 or 3 times. 2 times. Yung kasi yung una sila, hindi pa naman yung masyado ang community nun. Pero itong sumunod, yung mga dalawa, grabe na community. So, Tama yan guys. Ang binabanggit ni Kalinga Edu yung tungkol kay Reyna po tsaka kay Erica. Grabe pambaba siya ang ginawa sa kanya. Although wala naman siyang kasalanan. Sino ba naman si Papa Eds? Kumbaga kalab team lang naman. Pero sa kanya nagagalit. Hindi kasi, kumbaga itinuring na kasi nila na totoong buhay kaagad. Yung mga napapanood po nila which is kumbaga love team o kaya tandem. Kumbaga pang-entertain. Kumbaga tinuring na nilang totoo kaagad. Totoong buhay na kaagad-agad. Lalo na kay Reyna, hindi naman totoong love team talaga yun. Kumbaga talagang magkuya ang po nila. At alam na alam ni Reyna yun. Isa rin ako sa mga talagang nakakaalam doon kasi mula umpisa, may vlog si Reyna. Nasubaybayan ko na po siya guys. And yun din ang dahilan. Si Reyna din ang naging dahilan kung bakit ako naging isang reactor from nothing. Kumbaga nag-umpisa ako sa walang experience. At nagpaalam lang ako kay Kuya Val na kung pwede akong mag-join sa group niya as a reactor. Sinabi ko sa kanya wala akong experience. Tinanggap ako ni Kuya Val guys. Ganun kabait si Kuya Val. Kumbaga kahit mga reactors, tinutulungan niya yan. Totoo yan. Hindi lang sa mga tinatawag na beneficiaries, na direct na tinutulungan po nila. Kami rin, yung mga tinatanggap niya na reactors, natutulungan din niya kami. Hindi man kami binibigyan ng direkta na tulong, pero nabibigyan niya kami ng panibagong pagkakabalahan and pwedeng pagkakitaan. Nakadepende na yan kung gaano ka rin kagaling guys na
patakbo sa sarili mo. So yan guys. Mga solid supporters talaga sila mga panatiko na kahit anong gawin sa'yo, wala kang laban eh. Kasi sila, mga ewan ko, trolls lang, wala na silang magawa, kundi ano lang, manira. Talagang minsan, double build ang ating sabihin, talagang minsan, kung hindi ka magiging matatag, grabe yung pinsala ng mga ano sa'yo. Yun. Kasi dati, Actually guys, yung mga bashers na yan, alam nilang mali yung ginagawa nila, kanya nga lang, gusto lang talaga nilang gawin. Kumbaga hindi ako naniniwala din na walang matinding grupo yung mga yan, nag-uusap-usap muna kung anong gagawin. Yung parang parang kuyogin ka. Yung ganun. Kasi kung sabi natin na ang mga bashers ay marami, imposibleng lahat sila may ganong ugali guys May pinagugutan lang sila. Yan, may leader kumbaga. naranasan mo yun, na-stress ka, di ba? Talagang nakita ko nung na-stress ka, grabe yung paninira sa iyo, lahat ng pangbibintang nasa iyo, talaga binintang na. Pero at least yun, grabe mo nga, naging matibay ka talagang. Nayaan mo na lang, pinasa Diyos mo na lang. Tama. Yun. Matindi talaga yan guys. And swerte na rin nawala si Miss E sa buhay po ni Kalinga Pedro dahil dumating naman si Miss V, di ba? Na kung saan hanggang ngayon nagdadalawang taon na guys ay solid pa rin sila ni Viancy, di ba? Siguro ano na rin yun, blessing in disguise yung mga pangyayari na gano'n. Hindi ka naman pababayaan ni Lord kasi pag kami mawawala sa'yo, siyempre may parating na mas maganda. Kumbaga si Lord kasi inaalis niya sa buhay natin yung mga hindi marunong magpahalaga sa atin guys. Niniwala ba kayo doon? Hindi man natin nakikita kaagad-agad yun, pero yun yung totoo. Marirealize mo na lang pagka medyo tumagal na kaya pala inalis ni Lord sa buhay ko itong tao na to kasi papalitan niya ng talagang mas magaling, mas maganda. Ganun po lagi, guys. Ito na lang bro, ito naman. Kung iahambing ka sa bagay, ano ito at bakit? Bagay. Uy, grabe. Ang bahami ako sa bagay. Diamond. Wow, dahil bakit? Diamond. Diamonds. Kristal kristal. Ang galing mo pumili, Papa Eds, birthstone ko yun. Diamond. Ding. Siyempre, hindi natin pwede ito ang sarili tayo. Okay. Siyempre, una sa lahat, matigas. Matigas, Kahit ano ang diamond, di basta masisira ang diamond. Yeah. Correct. Kaya, ayan. Sa matigas ang diamond. Pero, parang maganda. Maganda. Oo, parang doon makita na. Matigas man sa paningin, pero maganda yun sa loobin. Oo, Okay. Ako naman, sarili ko naman interpretation tungkol sa diamond. Napakaganda niyang tingnan. Kumbaga kung hindi mo alam na ang diamond na yan ay sobrang napakatigas din. Kumbaga akala mo malambot lang kasi lahat ng magagandang bagay, akala mo parang parang mga soft lang, di ba? Pero pagdating sa diamond guys, iba. Alam niyo naman din yan kasi alam ko naman na kayo mga nanonood dito naka-experience na rin magkaroon kahit mga 0.02 carats, yung mga ganyan-ganyan, di ba guys? Ang tigas po talaga. Hindi basta-basta, di ba? Ang gandang tingnan, pero sobrang tigas. Parang ganun. Pero, Ayos Matibay. O sige. At dito na tayo dadako kay Beyonce. Pinakamasayang moment na kasama mo si Beyonce. no sure moment. Dati pa yun, nung mga, pag naano siya sa scouting, Nasama. dati, At yun ganun, kahit simple lang yun, talagang, yun ang yun ang walang kahit anong, kung ano, kahit kami lang, chill lang. Mas masaya yung ganun lang minsan. Ang galing na sagot niya guys, no? Kasi ang katanungan ay pinakamasaya. Kaya namili siya. Ngayon, kung siguro ang katanungan, ano yung mga masasayang bagay or masasayang oras, siguro sasagot ni Papa Eds dyan.
lahat, every time na magkasama sila, magiging masaya. Kaya lang pinaka yung katanungan. So yun guys, and yes, naniniwala din ako doon na naging masaya siya doon. Kasi parang yun yung mga pagkakataon na unang-unang nagkaroon sila na nagsasama po ng mahaba-habang oras po, dahil lumalayo po sila, pupunta sila kay Mary Joy, naglalakad sa arawan, sa bukid, mga gubat, mga ganyan. Siyempre, bilang isang lalaki, ka-enjoy talaga yan, di ba? Pagkasama mo yung iniirog mo, di ba guys? Kaya marami din naman sa mas nagagawa mo yung kahit anong baga. Belo nga parang ganun. Pero, Yun. parang, sige, kahit saan natin. Yung kulitan, andyan lahat. Malabas yung tunay na ugali mo. Yes. Tapos kung napupunta niyo kung saan niyo gusto pumunta. Wow. So, ito naman bro. Saan mo may hambing ang EDC? Ano at bakit? Yan, EDC naman yung team nyo. Yung... Yan ang gusto ko na mga tanong. Anong klaseng hambing ba? Yung kahit saan mo hambing. Kung ikaw sa Diamond, sa bagay, kahit saan ba? NC, ibang love team? Wala unique kasi ang NC ay. Mahirap yan Mahirap yung hambing. Mahirap. Wala akong maisip ngayon. Iano mo na lang sa bagay. Sabagay. Niniwala ako doon. Na unique yun. Lahat naman po magaganda yung mga love teams. Kumbaga, nakakapagpasaya sa mga netizens. Pero yung Edgy guys, may pagka-unique talaga yan kasi parang zero script talaga mula umpisa. At palaging sinasabi ni Kalinga Prab yan. Kumbaga kung ano yung nararamdaman nila, yun ang lumalabas sa kanilang bibig. So, yun yung pinagkaiba po nila. Yung gawa ko ng gamot. Seryoso kasi ang EDC, ang hirap magsabi. Ano bang Sabihin mo na. mysterious na object? Kwento mo na. Yung mystery object ka. Mystery. Para siyang full of Ano na, surprises Papayas? kasi ang EDC, mahirap. Wow. Mahirap yan. May predict. Para siyang para siyang magic or Wow, magic. Ang tindi guys ng mga description ni Papa Ed sa EDC. Kulang na lang sabihin niya, perfect. Di ba? Yan, para magic na lang. Alright. Magic Kayo na po sarap. bahala mga kalingap. Kung Magic anong... sarap. Ay, magic sarap! Yummy! Nasarap. Tindi yun. So, ito. Pinakamadalas mo marinig na salita kapag kausap mo si Beyonce. Yan. Uy, Hindi alam ng iba yan, pero ikaw lang nakakaalam, bro. At malalaman na nila dito sa vlog na to. ano kaya? Yung parataran din eh. Hindi, lagi lang yung Yung parang mahilig mo, parang madalas mo marinig sa kanya. Nagdududa. Uy, Duda. Ganun yun totoo. Paladuda pala si Bianci guys. Akala ko lang. Bihira kasi ma-vlog na nagdududa siya. At saka pagka nagduda si Bianci sa vlog, parang wala lang. Parang lang, simple lang. Yung parang hindi siya nagagalit. Yung ganun. Pero, ang sinasabi ni Papa Eds guys, syempre, sa totoong buhay na ito, di ba? At siya yung mismong mas nakakaalam. So, yun. Now I know. Aray ko, duda. Yan para duda ka pala. Ngayon ko lang nalaman. Ito. Ako din. Ano ang kinahihinaan ng loob ni Kalingap Edo? Yan. Hinahinaan ng kalooban ko. Siyempre. Ulit nga? Ano ang kinahihinaan ng loob ni Kalingap Edo? Siyempre sa family. Saka, siyempre pag nakikita ko malungkot sila, yan. Ayoko nang ganun. Yung siyempre, pamilyang kahinaan natin Yes. karaniwan. Totoo. Saka minsan, siyempre, dito rin sa vlog,
So minsan pag nakikita ko minsan si Rob na yung humihila yung channel, hindi man sa pero nag-iisip din ako ano kang gagawin ko. Tanda mo yung dati magkasama tayo sa pag-scout, nag-iisip tayo kung anong pinakamagandang yung kakatulong sa kanya. Oh. Kasi minsan talaga nararanasan natin nung mga, hindi pa naman katagal, mga 2022, 2023. Yung mga times na ang views lang niya, 100,000 lang. Noon. Kung kasagsagan ng Lola Damian at ni Lola, ni Ate Maylin, sa 300, 400 din yun hanggang sa nababa din yung sunod na taon. Nakakatakot minsan. Kasi siyempre, makababagsak din tayo lahat kung may siya Damay-damay. Domino effect na yun Ito naman bro. Kung may darating na biyaya para sa inyo ni Beyonce, ano ito at bakit? Parating na biyaya. Grabe. Hindi ko lang gusto yung mabigay sa akin biyaya. So, para sa inyo ni Beyonce naman, para sa inyo ni Beyonce. Parating na biyaya. Anong biyayang... Ang biyaya ba? Ano ba magandang biyaya ngayon? Nasa kanya na kasi halos ng karaniwang hinihingi ng tao may bahay na man. Kompleto pa ang pamilya. Yung sa financial naman, halos sustain naman. Ano lang, siguro, mas tahimik na buhay. Tahimik na buhay. Wow. So yun guys, talagang inantay ko yung isasagot ni Kalingap Edo na kumpleto pa dito sa katanungan na ito. And dito ka na pagtanto guys na hindi siya greedy na tao po Kasi una-una pa lang, sinabi na niya na halos lahat meron na may sariling bahay, may maayos na nakakapag-aral, kumbaga maayos na yung buhay ni Viancy. So kung greedy si Papa Eds guys, sabihin niya, sana yumaman pa, yung mga gano'n, sana magkaroon pa ng ganito, ng mga ganyan. Hindi Ayun lang ang hiling lang niya, if ever, na ay katahimikan. Marami Ito, mas nakikilala natin to lalo yung pagkatao niya, di ba guys? And talagang mabuti siyang tao, si Papa Eds. Minsan maiisip ko kasi, ang bulod minsan ng social media. Ito. Parang talaga bro, talagang nakikita ko at nararamdaman ko sa iyo. Gusto mo lang yung parang payapa, Minsan, nakakasawa man kasi pag puro dito lang sa minsan nakakapagod. Kaya minsan gusto mo tumambay din sa kubat. Nakikita ang payapa dun Okay, sige bro. Ito na. Special message para kay Beyonce. Yan, siyempre, kagaya ng dati. Palagi ka lang mag-iingat sa mga lakad mo. Palagi mo lang ang Panginoon sa sa bawat galaw mo, na decision mo sa buhay mo. At huwag kang dapat sundin mo lahat ng payo na mas nakakatanda sa'yo kasi bata ka pa at hindi porket naging 18 ka na nasasabi natin nasa pag medyo tumanda ka na. Tama yun. And nagkaroon din ng isang kanta tungkol dyan na yung batang-bata ka pa at akala mo ay alam mo ng lahat. Yung parang gano'n yung lyrics ng kanta guys Kung sino man nakakaalam doon, pa-comment na lang. Ganda yung lalaki po yung kumanta doon. Tama yun. And maganda mag-advise si Papa Eds. Magaling to. Parang matured na kumbaga. Hindi pa rin. Hindi na sabi na porket 18 ka na, matured ka na. Minsan mas lalo tayo nagiging mas na-mislead natin yung ito na ako, pwede na tayong gumawa kung ano. At hindi yung ganun. Ang pagiging matured ay nasa ating nasa kasama, nasa paligid din. Nasa sarili natin yan. Kung paano natin iyan yung sarili natin. Yes. Ang pagiging mature is kung paano mo na-improve yung pagkatao mo, yung pag-ugali mo. Hindi po ang pagmamature, hindi po talaga totally ibinabase sa edad po Dahil marami pong may edad na pero isip pa rin. Isip bata to, galing bata pa. Di ba guys, meron ding teenager pa lang pero matured na mag-isip. Di ba? So hindi sa edad talaga inaano yan, kumbaga sa pagkatao. Tama si Papa Eds doon.
May sabi natin, ay, bata to, matured na. Yun ang tama. Yun. At saka, syempre, paligidan mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Yes, puro Yeah, positive Para lang. positive. At, lagi mo lang gawin ang tama sa Yun yung isa sa pinaka the best na narinig ko kay Papa Eds, yung paligiran mo yung tao, ay yung sarili mo, sa mga positibong tao. Kasi guys, if ever na nag-random ka or hindi ka pumipili, hindi naman kasi masama na pumili ka ng ng makakasama mo na maging kaibigan, hindi po masama yun guys. Kumbaga, pagka mga positibong tao, alam niyo yung tinatawag na influensya. Nandyan palagi guys kung buti sana, kung ikaw lagi yung nakaka-influensya, minsan na-influensyahan din po tayo kung mga negatibong tao yung mga nakapaligid sa atin, minsan ma-influensyahan din po yung ating pag-uugali at pag-iisip. So, para mas okay, mga positibong tao na lang ang hanapin mo para maging kaibigan or makasama palagi. Although mahirap talaga. Mahirap maghanap ng mga ganong tao kasi marami rin kasing pakitang tao kung tawagin, di ba guys, sa umpisa lang magaling. Pero kalaunan, lumalabas din yung totoong ugali. Pero kahit mahirap, yun pa rin yung tama na dapat gawin. Di ba guys? Kaya yung sinabi na Papa Eds, tama talaga yun. at sigurado hindi ka bibiguin yan pagdating ng araw. Kasi syempre ako, naranasan ko na nagkamali na ako ng mga past years ko nitong mga ko, eskwela. Medyo rin tayo, hindi tayo ganun perfect na tao. May mga nagkakamali na tayo. At maikikwento na lang natin sa mas nakababata, minsan yung mga kamalian natin. Yes. Kaya, Doon na i-share natin. No? Yung sinashare natin sa iba para mas hindi na sila mamislead. Matuto na sila. And napakaswerte po ng mga kabataan na marunong makinig sa mga mas nakakatanda sa kanila. Hindi lang basta nakakatanda, kundi yung mga tao na marami ng pinagdaanan na experience po. Yun, napakaswerte ng mga kabataan na marunong makinig. Kasi instead na mag-experiment pa sila kung anong dapat nilang gawin, pakinig ka nila at yun ang gawin mo na guide. Parang sa guys, parang sa isang negosyo. Kung nag-iisip ka ng isang negosyo, anuhin mo na lang, gayahin mo na lang yung mga naging successful, kung paano yung sistema na ginawa nila. Hindi lang yung kung ano negosyo tinayo nila, kumbaga yung sistema nila. Yun na lang yung gayahin mo. Marami na naman nagtuturo ng ganyan. Kaysa naman ikaw pa mismo yung mag-trial and error, magastos po yun. Ganon din po yun sa pinag-uusapan ngayon, guys. Oo, kaya dapat mas maging mas maging marunong makinig sa mga taong nasa paligid natin. Kasi syempre, hindi naman yung magbibigay ng payo kung hindi ka nang mahalaga. Correct. Kasi kung wala silang pakialam mga sa paligid mo, hindi sila magsasalita ng kahit na proceed lang yan sa ginagawa nila. Hindi porket nagyagaling. Oo nga, totoo naman yung sinasabi ni Papa Eds, guys. Bakit ka nga naman, kahit naman tayo, di ba, may mga pinapayuhan din naman tayo, kahit sino sa atin dito. Hindi naman tayo basta-basta nagbibigay ng payo sa kung kani-kanino lang. Kadalasan ng mga pinapayuhan natin, yung mga taong mahalaga din sa atin. Kasi ayaw natin silang, hanggat maaari, ayaw natin silang dumaan sa pagkakamali. Kaya swerte yung mga tao na marunong makinig at marunong maniwala sa sinasabi ng mga mas nakakatanda sa kanila, di ba guys? Kaya ibig sabihin, galit sila sa'yo. Hindi. Yes. Di ba sabi ng iba, mas nakaka-trigger sa'yo yung taong mas mahal mo. Tama. Yun. Tama yan, kasi mahal mo nga Kumbaga, ayaw mo siyang maging masama, ayaw mo siyang magkamali. Basta marami kang ayaw, and mas marami naman yung gusto mo sa kanya. Mas affected ka, mas triggered ka sa mahal mo. Di ba guys? And one more thing, ayaw mo din silang, hindi lang sa harapan mo, ayaw mong nagkakamali sila, kundi ayaw mo silang magkamali sa ibang tao. Di ba? Ayaw mong mangyari sa kanila na ibubuli, kaya hanggat maaari gusto mo maging perfect sila, especially sa ibang tao. Gets nyo ba guys, yung ibig kong sabihin? Yun ang pagmamahal. So ito bro, ano masasabi mo sa EDSI bro? EDSI supporters na lang.
At sponsored. Yan, syempre, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa tambalan ng NC. At hanggang ngayon po, grabe, matatag pa din. At yan, dire-diretso pa rin yung blessings nila, Solid. Biancy. Hanggang ngayon po, ay, may bago ng tindahan. Grabe, salamat po dahil po yan sa inyo kung bakit na naranasan niya ni Biancy. Kumpara sa dati niyang estado ng buhay, napakalayo na po ng narating niya. Sa mga kasama, halos kung kukumpara siya din sa iba niyang kaswela, mas ahead na siya doon masyado. So, yan, thank you so much po sa inyo. Yun. Grabe. Andito na si Grabe, guys. Paring Ed. Matindi. And sa aking iniisip guys, no, yung mga lumabas sa bibig ni Biancy kanina, kay Papa Eds, na total, para sa kanya naman talaga yon. Hindi man niya direktang sinabi na si Biancy ay gusto niyang pagsabihan, pagpayuhan ng madalas. At hindi rin sinabi ni Papa Eds na gusto niyang pakinggan siya ni Biancy. Pero si Biancy mismo yung pinatutungkulan niya. Yun ang aking pagkakaintindi. Ayaw lang siguro ni Papa Eds guys na parang sakalin si Biancy. Kumbaga dinadaan niya sa ibang paraan yung kanyang pagpapayo. And yun, kay Biancy pa rin naman yung huling decision, final decision. Kay Biancy pa rin, pero andyan lang siya na kumbaga nag-guide kay Biancy. Maririnig niyo din yan sa mismong bibig ni Kalinga Prab doon sa grand opening ng tindahan ni Biancy. Actually, napanood ko kanina lang. Kaya lang, syempre, hindi pa naman pwede reaksyonan kaagad yun dahil may rules nga dito sa Kalinga po, So, bukas pwede lang gawan ng reaction yon. And congratulations kay Biancy and syempre sa pamilya niya. And happy birthday na rin sa kanyang baby brother na may birthday po. Si Raven po yata yun. So yun, hanggang dito na lang ulit guys. And wag po natin kalimutan mag-thumbs-up. And pindutin ang notification bell. At sa mga nakakalimot pa rin, pindutin yung subscribe button. Pakinalang. So yan, maraming salamat. And kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So muli ang inyong lingkod, Batang LU. Yes, sir.